Hey everyone, this is your Crypto Empress, and for today's video, pag-uusapan natin ang tanong na kung bibigyan ka ng $10,000 to invest in crypto in today's market, ano ang gagawin mo? Here's what I would do. First of all, ang $10,000 ay hindi gaano kalaki para makapag-retire ka agad. So, ang kailangan niyo pong i-focus is to grow or palaguin ang inyong portfolio. In other words, asset. And for that reason, over-diversifying your asset or capital can work against you. So, Crypto Empress, ano ba yung pinakamadali at pinaka-easy at less risk for us na mga gustong mag-start in crypto industry? You can grow your asset through crypto staking. So, paano ba yan nangyayari? Bibigyan ko kayo ng sample computation, paano nangyayari, how it works in crypto staking. This is the crypto staking strategy computation. So, in FCC First Choice Coin, ang per coin, ito yung masasuggest ko na bibilhin nyo. Dahil malaki pa yung APR or annual percentage rate na ino-offer nito. It means malaki ang chance mo makaipon at to gain profit ng malaki. So, proceed tayo. Capital dito is $10,000. So, sa peso is 570,000 pesos siya. Kung ang price ng per FCC coins is 3 pesos, makakabili ka nito ng mga around 190,000 pieces of FCC coins na nabili mo ng 3 pesos each. The next step na gagawin natin, i-staking natin yan. Kumbaga, ilalak natin yan for specific period of time for you in return to earn 60% na coins din na crypto. Ganito ang nangyayari nun. So, yung 190,000 FCC coins mo times 60% APR no, sa isang taon is kikita ka ng 114,000 FCC coins. Hindi pa natin alam yung value niyan. So, kung kukumputin natin yung profit na 114,000 FCC coins mo at yung nakalak mong capital na 190,000 FCC coins mo, ang potential earnings mo, ang may ipon na coins mo in 1 year is 304,000 pieces of FCC coins. So, ito na yung worst case scenario. Okay, Crypto Empress, nakaipon na ako ng 304,000 FCC coins sa isang taon. So, magkano naman ang value niyan? So, ito naman yung computation nito. The worst case scenario. So, ang bili mo, 3 pesos each. After 1 year, di ba? After 1 year, nabili mo siya ng 3 pesos. After 1 year, 3 pesos pa rin, hindi man lang tumaas. So, anong mangyayari? O magkano na ba ang value ng asset mo nun? So, kung 3 pesos, so 304,000 FCC coins times 3 pesos, so ang value niya sa pesos is 912,000 pesos. Assuming tumaas sa 4 pesos, nabili mo ng 3, after 1 year nag 4 pesos, so meron kang 1.2 million pesos. So, assuming nag 5 pesos, no? So, mayroon kang 1.5 million pesos. So, ganun po yung nangyayari sa crypto staking. So, bakit ako nag-profit kahit hindi tumaas yung value ng coins? Anong nangyari doon? Napakasimple. Dahil nag-staking ka. Nilak mo yung nabili mong coins at in return, dahil nilak mo siya, binibigyan ka din ng coins araw-araw hanggang sa matapos yung contract mo. And yes, yung profit na nare-receive mo or yung crypto or FCC coins na nare-receive mo araw-araw is convertible anytime in cash as long as pumasok na siya sa inyong staking contract. That's why hindi complicated ang cryptocurrency, lalo na kung nag-i-staking ka. Kasi kahit bumaba man ang market, as long as nakafocus ka sa staking, no? Compound interest, ayan, is lalaki talaga yung asset mo. Without you worrying the market value. At masasabi talaga natin ito na ito yung passive income. Kumbaga, money works for you. Kailangan mo lang talaga ng tamang idea, tamang basket for you to start in crypto staking. Ganun po yung 1-year contract mo in crypto staking pa lang yan, okay? So, pwede mo pa yan i-compound interest. So, if you're interested, no, kung gusto mo talaga malaman kung paano yung compound interest strategy in crypto staking, so abang-abang ka po sa part 2. I-discuss ko naman doon kung ano yung future mo, yung 570,000 or 10,000 US dollar capital mo, ano yung future mo, 2 to 5 years compound interest. So, magkano yung pwede mong kitain, makakapag-retire ka na ba sa mga panahon na yon? So, I'll see you in our next video. This is your Crypto Empress. Goodbye!